Yes, yung medical mission namin, ang impact nila sa Pasigueño sobrang kasi na-miss na nila. Sobrang kasi nawala tong servisyon to kasi may libreng gamot, libreng check-up. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, ang mahal lang magpa-check-up. So dito, libre na kasi pa-check-up yata ngayon, nasa 500 na yata ang check-up, bukod pa yung gamot mo. So dito, naibibigay natin yung servisyo ng libre. So ito, gustong-gusto ng mga tao. Kaya ang daming tao talaga na nag-a-anticipate para sa medical mission. Dito sa Malinaw, kung nakikita nyo yung apartment na yan, hindi dating apartment yan, hindi ganyang kaganda. Parang barong-barong lang yan na parang bungalow siya, na dyan na rin yung tahian namin, dyan na rin yung bahay namin. Kapag umuulan at tumutulo, marami kaming timba at batya, kaya lagi kaming may reserva lagi na timba at batya kasi sinasahod namin yung tulo ng ulan. Wala kaming kisame dyan, kaya ang init. Ganun din, kapag tumatakbo yung mga pusa, lalo na kapag nagla-love making yung mga pusa, kala mo, tao yung tumatakbo. Kasi sa sobrang nipis ng yero namin, dahil yun ang kayang pambili namin na yero, manipis. At saka coco lumber na po ang ceiling namin dati dyan. Coco lumber lang, kapag inapakan na tao, lumulundo. Kasi nga, coco lumber lang siya at saka yero niya, napakanipis. Diyan po kami nagpisa sa lugar na yan at kapitbahay po namin si Cap Joel dito. Siya po ang nakasubaybay sa amin kung paano kami Actually, to start with, nangupahan pa kami sa apartment dun sa unahan, yung kahoy-kahoy. So, diyan kami nangupahan, tapos ginawa namin tahian to, bago namin ginawa na bahay namin. Kasi hindi na namin afford yung mangupahan. So, yan, dito ang nagsimula talaga ang St. Gerard at kung paano siya umangat. So, masyadong madaming memories dito sa area na to. Dito din yung dalawang anak namin na nabuo at naging tao dito sa lugar na to. Ang inspiration nito, yung para gawin yung medical mission at i-continue yung medical mission. Kasi nga, katulad ng binanggit ng asawa ko, yung wala ka, minsan ayaw mo na magpa-check up. Kasi wala kang pang check up, wala kang pang bili ng gamot, yun yung iniisip mo. At kung may findings pa na baka serious yung sakit mo, ayaw mong malaman kasi ang mahal nga. So yung inspiration namin is yung mga tao sa paligid namin na nakikita namin na everyday pumupunta sa office, humihingi ng pang-check up, tulong. Yan yung inspiration namin na gawin tong medical mission at ipagpatuloy tong medical mission na to, na alam namin na ang daming tao pala na kailangan ng medical attention at naghahanap din sila ng siguro preventive maintenance nila. Yan. Ito ang inspirasyon niya. Ang unang inspirasyon ko, yung asawa ko syempre. Oo. Kasi pag uwi, pag hindi ko sinabi yun, yari. Oo. Pero tunay po na inspirasyon na nagbibigay sa amin ay kung yung kahirapan po na aming naranasan, yung kawalan po na aming naranasan, yun po ang nagbigay sa amin ng inspirasyon kasi dama po namin ang pakiramdam ng taong walang-wala. Sa mga walang sawang pumupunta dito, maraming po salamat sapagkat kung hindi po kayo po ang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa rin ng medical mission. Kasi kung hindi na kayo pumupunta, siguro baka matagal na pong natigil itong medical mission na to, baka ibang project na po ang ginagawa namin ngayon. Ang mensahe ko sa mga Pasigueño, please follow our page, St. Gerard Construction. Tapos yung Kuya Curly and Ate Sara, kasi doon kami mag-a-announce kung kailan at saan lugar yung susunod namin na medical mission. Para abangan nyo, hindi kayo taga-barangay doon, baka kakapit barangay lang kayo, open kayo na pumunta doon sa barangay na yun. So yun, abangan nyo lang ang medical mission ng St. Gerard Charity Foundation. Katulad ng sinabi ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ng St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated, tuloy-tuloy lamang ang pagsasagawa ng kanilang medical mission. Anila ang mamamayan at ang kanilang pinagdaanan sa buhay ang dahilan kung bakit hindi sila tumitigil sa pagbababa ng proyekto sa iba't ibang barangay sa lungsod. Sa Barangay Malinaw, kasama nila ang mga kaibigan sa grupo sa ginanap na aktibidad. May bago at idinagdag dito ang Kids Corner, kung saan nagkaroon ng storytelling para sa mga bata. May medical, dental at eye check-up pa din, free eyeglasses, medicine, pagkain, grocery packs, tungkod, wheelchair at saklay. Merong pa din wellness at laboratory services. Maging ang anti-rabies vaccination sa pets ay kasama pa din sa libreng serbisyo. Ang barangay may garbage hauler at patrol vehicle samantalang medical equipments naman para sa mga homeowners association.
Labis-labis ang pasasalamat ni Kapitan Joel de la Cruz para sa ibinabang programa sa kanilang barangay. Anya ang mga serbisyong ito ang hanap ng kanyang constituents. At gaya ng ikinuwento ni Curly at Sarah na naging buhay nila noon sa nasabing barangay, ay kinumpirma ng kapitan na kanya mismong nasaksihan ng paglago ng kabuhayan ng mag-asawa. Nagpapasalamat ako ng lubos sa St. Gerard Foundation Incorporated, Sir Carly Vizcaya, kay Mama Sarah Vizcaya sa isinagawang medical mission. Marami po natulungan, maraming napasayang mga tao at talagang ito po yung hinahanap ng mga tao na kung paano sila makakapagbigay ng makakakuha ng medical na tulong na walang babayaran. Malaking tulong po itong nangyari na to sa aming barangay. Yung garbage hauler, talagang kailangan namin yan dahil yung mga basura na hindi nakukuha minsan, kami na po yung kikilos para maging malinis itong aming kapaligiran ng Barangay Malinaw. Ang sinabi ko sa kanila hanggang 1,000. At tingin ko baka sumobra pa to dahil talagang maraming nangangailangan na tao na mabigyan ng atensyon medikal na sa ngayon ay nabibigyan ng atensyon medikal. Ganun din, marami pati mga hayop, meron din silang ginawang vaccination. At marami pang iba, nagbigay pa ng mga tulong sa mga HOA, yung mga may sakit, may mga kapansanan, nagbigay ng tungkod, nagbigay ng wheelchair. Napakarami po. Maraming salamat po sa kanila. Ito pong medical mission na ganito, ngayon lang uli na naulit to sa matagal ng panahon. Kaya ang tao talagang sabik na makakita ng ganito. Si Boss Curly, bukas naman ng buhay niya sa atin lahat. Nagmula sa mababang kalagayan yan, hindi yan mayaman. Magkasama kami sa simbahan, binanggit na kanina, na talagang binata pa yan, nandun siya, sakristan po yan ng simbahan. Nakita mo, umaalalay sa pare, minsan nakita ko naglilinis pa sa simbahan niya. Ang laking pagkakaiba na ng buhay niya ngayon. Magmula sa ibaba, dahan-dahan silang umasenso. Ang bahay nila dito lang sa tabi, maliit na bahay lang yan. Hanggang lumaki na. Dahil umunlad yung buhay nila. Siyempre, ganun din sa aking mga barangay council na nandirito lahat na sumuporta. Nagpapasalamat ako ng marami at sa naganap na medical mission. Maraming salamat po kay Ma'am Sarah, Sir Carly at sa lahat po ng bumuo ng pagtataguyod nito. Dahil marami naman po rin mga doktor. Maraming salamat sa kanila. Ang mga tanod ko rin, ang mga umalalay dito. Nagkaroon po ng matagumpay na kaganapan dahil sa ating lahat. Nagtulong-tulong po lahat. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.